Salamat po sa Diyos. Nakauwi po ng mapayapa. Bagaman mahirap po talaga na itawid ng salita yung naranasan po namin sa dako po ng Kanlurang Amerika. Pero siguro po yung masasabi namin, isang bagay na kakaibang pakiramdam, overwhelming, at isang pakiramdam na parang habang nararanasan mo, para kang binabautismuhan, ganon mga kapatid. Na lalo na po yung mga tanda na nakita na po doon sa pagteteksto ng kapatid na Daniel, pagteteksto ng kapatid na Eli, parang nakakalaki ng ulo. Yung pong nagpasimula po yung ganong parang feeling noong pong nasa panahon ng pagpaparada. Actually, walang practice po yun eh. Basta sinabi lang po ng kapatid na Daniel, tinawid sa amin. Ang problema nga po namin actually, walang bandera ang Pilipinas. Yun ang isang problema namin. Doon pala sa Brazil, ay mataas yung, yung parang patriotismo sa kanilang bansa. Wala kang mabibiling bandera sa tindahan. Kaya nagkakabiroon po kami nung gabi, wala ho ditong mabibilihan ng bandera, sabi ng kapatid na Josel. Nagbiro naman po ako na, di magnakaw sa embassy. Ngayon po, awa ng Diyos, kinabukasan, nung lumitaw na, ang bandera ng Pilipinas may pinakamalaking bandera. Kaya po, parang mataas na ang spirit ng mga kapatid, lalo na po nung iwagayway na po't nakita na namin yung gustong mangyari ng kapatid na Daniel, na maiparamdam sa bawat kinatawan, although representatives lang po talaga yung nakarating, pero kakaiba po talaga yung nararamdaman samantalang nagpaparada. Para kang lumalakad sa ulap, although ang nilalakaran namin, di hamak na mas maganda itong nilalakaran natin dito. Finishing itong flooring natin, doon po lupa na pinatambakan lang po ng kapatid ni Eli ng buhangin at graba. Mabilisan kasi. Pero iba po talaga yung nararamdaman namin doon. Lalo na po, noong pong dumating na doon sa pagpaparada proper na nakikita mo na yung katuparan nung Zacarias 8:21. Actually, ang ano po doon, ang instruction, ang director namin, si kapatid na Mel, ito ang sasabihin para wag magkamali. Kaya kung ano yung yun ang sasabihin. Pero samantalang dumadaan po yung mga kapatid, lalo na po yung mga taga-Spanish-speaking countries na po, talagang parang nakakakilabot dahil i-imaginin mo ba na itong mga taong ito maaalib sa iglesia at makikinig sa ating mga ngaral na dito sa Pilipinas, kumbaga parang nilalait, minamaltrato. Pero pagdating po doon, makikita mo ang response ng mga tao sa katunayang mayroong pangako na natutupad nung araw o nung oras na yun mismo, yun ang sabi ng Diyos po talaga. Kaya sulit po talaga ang pagkakaparoon po ng mga kapatid sa dako po ng kapatid na Eli. Although siyempre, mararamdaman mo din yung maraming mga hassle, yung mga hadlang na oras na lang po ng pasalamat ay marami din talagang pang-pigil, mga pang-asar, pambuisit. Isipin mo naman i-comply nyo ito. Sabi daw nung, doon pala ang isang sangay ng gobyernong makapangyarihan, bombero. Dito sa atin, bombero, pag may sunog. Yun ang nag-i-inspeksyon. Inspection ng bombero nila. Tapos, ikabit mo ito, comply mo ito. Nung naikabit na, hindi pwede yan. Pinatanggal. Nung matanggal na, kinabukasan, pwede na, ikabit uli. Talagang sabi ko, pag hindi ka naman may daladalang Panginoong Hesukristo sa puso, maililibing mo ito dito sa pinagbuldoseran. Talaga pong maraming mga humahadlang. Pero noong pong course na ng pasalamat proper, mararamdaman mo na yon. At ang isa pa pong kapansin-pansin, sabi ng mga nauna, bago daw po yung pasalamat na proper,
talagang araw-araw umuulan. Kaya ang sabi nga ng kapatid na Rodel, pag nakita niyong umulan dito, wala kayong tataguan kasi tolda-tolda lang eh. Pero po, a day before ng pasalamat, wala na sikat ng araw. Hanggang natapos ang pasalamat, walang araw ay walang ulan na pumatak. Wala. Kumulog na minsan nung Pero Brad Danny, Opo. ang nakakahanga roon, may forecast na ulan yung buong linggo na yon. Hanggang sa 8, may forecast na ulan. Opo, Pero totoo po. isang araw bago magpasalamat, tumigil ang lahat ng ulan. Opo, totoo po yun. Kasi lahat po kami nananalangin, sana wag umulan. Kasi nakikita po namin yung sitwasyon. Kung nakikita nyo dun sa kuha po ng drone ng camera, yung pong paakyat galing sa kapatid ni Eli, halos 45 degrees pong inaakyat na ng auto yon. Kahit po 4x4 ang auto mo, pag umulan niya ng konti, madulas po yun, clay yung lupa eh. Kaya, kailangang maglakad. Pag naglakad ka naman doon, pag hindi ka naman talaga, kahit bata-bata ka, hihingal at hihinto ka sa gitna ng tarik na bundok. Dahil yung pong top of the mountain talaga yung ating tabernakulo doon eh. Pero awa ng Panginoon Diyos, kahit gapatak na ulan, walang pumatak. Salamat po sa Diyos. At ang nung bandang hapon po, nung nagte-texto na ang kapatid ni Eli, akala namin uulan. Ako, ayan na uulan. Biglang kumulog po ng malakas bago nabasa ng kapatid ni Eli yung nasa Apokalipsis yata yun, may tandang sisilang sa langit. Kumulog po nun ng malakas. Ngayon, nagpalakpakan yung mga Pilipino. Pero yung mga kapatid doon sa Brazil at saka yung mga Kastila na Spanish na kapatid, hindi nila, parang nagugulat. Ba't nagpalakpakan? Kasi alam natin, yung kulog, salita ng Diyos yon. Alam natin yun eh. Kaya yun po naranasan natin. At ang isa pa pong makapanindig balahibo talaga, yun nga po, yung paglitaw nung habang nagte-texto ang kapatid na Daniel, hindi talaga namin maipaliwanag saan galing yung ilaw na yon na nakasirkel at meron sa gitna na 7 liwanag na hindi nyo ba napapansin, parang walis na baliktad na naiipon sa dako ng kapatid na Daniel nakatapat. Yan po, yan sa picture na yan. Wala naman po diyang panggagalingan ng liwanag na galing sa labas dahil may trapal yan eh. Makapal naman po yung trapal. At bakit pati naipon yung 7 parang bulb na yan? Wala po namang bulb yan eh. Kung nakikita nyo, ang bulb nandito sa kanto. Wala pong ibang ilaw doon kung yung mga bumbilyang nakalawit na yan. Yun, yung nasa bandaron. Pero dyan po sa tapat ng stage, wala pong bumbilya dyan. Yan po. Kaya nung ipakita na nga po ng kapatid na Elian, naku, sabi ko, salamat sa Diyos. Talagang hindi nagkamali ang pagtitiwala ng mga taong ito dito sa South America. At maging tayo man, salamat sa Diyos. Para pong nasasabi-sabi namin sa aming puso, Pilipino yan, kasangkapan na yan, Diyos na yan dito. Pilipino yan, nakakahalubilo namin sa Pilipinas yan. Doon po kasi, yung mga kapatid na galing sa Peru, Ecuador, meron pa po akong isang nakausap, Brad, ngayon lang ako nakaranas sumakay ng eroplano para lang sa pasalamat na ito. Sabi nung isang kapatid na taga malayo po siya, parang Argentina. Ngayon lang daw siya nakasakay ng eroplano. Nakakatuwa po. At nakamit din kami ng isang kapatid na judge ng Peru. Sabi ko, talaga po, judge kayo? Oo naman. Marunong po kayo ng Ingles? Konti lang, sabi niya. Pero sabi niya, may awa ang Diyos, makatutulong ako sa pagre-risto sa mga bansa kay Brother Eli. Iba yan, yung mga ngaral na yan, si Brother Eli. Talagang iba't iba po talaga yung makasalunga mo doon na mga patotoo ng mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Kaya nga, noong pong nakikita na natin na umawagay-naway na yung mga bandila ng iba't ibang mga bansa, doon mo makikita, para po sa puso ko, sa sulok ng puso ko,
Pilipinas ang pinanggalingan yan. Parang may nagsasabi po sa puso ko na Pilipinas ang pinag-umpisahan yan. Kahit sabihin pa, kasi po umupo kami mga Pilipino sa bandang likod, doon ang portion ng mga Pilipino. Sabi ko, kahit dito kami sa likod, Pilipinas ang pinanggalingan niya ni Brad Eli. Yun po at saka ni Brad Daniel. At pinaubaya na po natin sa mga kapatid natin ng mga Brasilero, yung halos buong harap na yon, pakati yung mga nasa North America na nanggaling. Yun po, talagang masaya po yung naging karanasan natin doon. At salamat ng maraming sa Panginoong Diyos. Pinatunayan niya ang katuparan ng tandang ito na natupad sa dako po ng South America. Salamat sa Diyos. Pero, gaya nung paksang ating pinag-aaralan ngayon, pag natutupad yung isang glorious na katuparan ng hula, may pumapasok na ng kaaway. Talagang pagkatapos ng pasalamat, pagkaharaan ng halos isang linggong puyat ako, pagod, pakikipag-usap sa kapatid, kangingiti, kapupos ng litrato, pagtitiis ng lahat ng maaamoy mo sa paligid, ano? Pagkatapos noon, pagdating namin dun nung pauwi na po kami, mga kapatid, biro mong 4 na pulis na naka-armalite, nakagano ng pinara kami sa highway, tinutok sa amin yung mga armalite. Ayun na. Yun na yung sinasabi kong pattern ng masama. Pagka mayroong nagaganap na kabutihan, extra itong mga demonyo. Ayun. Kagaya nung pagkapanganak ni Kristo, which is a glorious event, pagkapanganak niya, after the birth of Christ, sumalisi yung gory event, pinapatay lahat ng bata. Pagkatapos naman nung natupad yung hula na yun sa Zacarias na nagkaipon-ipon yung mga kapatid sa iba-ibang bansa, may galing pa sa Middle East, may galing sa Pilipinas. Ang nangyari, nahulidap naman kami. Ayon. Ako naniniwala, merong nag-tip sa amin, merong nag-chucho na kami ay abangan. At ang nang-abang sa amin talagang mga professional robbers. Mga professional na mangungutong. Dahil talagang wala naman silang ipupunto. Hindi naman kami lumabag sa batas ng trapiko. Ba't kami kailangan parahin? At bakit kami lang ang pinarang 4 na sasakyan? Kasi kung yun ay random check-up, dapat bago pa kami may pinapara na sila o pagkatapos namin, meron pa rin silang paparahin. Di kami lang talagang target. Ang sabi sa amin, son 4 kahos, ne? 4 kayong kotse, na? Sabi. Ba't ka ako alam na 4 kaming kotse? Sino nang sabi? Ngayon, isa-isa na pong inilalungkat ang kotse. May para silang hinahanap. At nakita naman nila, yun yung abuluyan ng mga kapatid. Ayun, nahulida po kami mga kapatid. Para na lang makaiwas. Tumawag ako dun sa aking abogado. Meron na kasing 3 oras kaming pinipigil. Doon lang ako nakaranas ng isang napakatinding kawalanghiyaan sa kapwa-tao. Biro mo, a gift for Brother Eli. Imagine a gift for me ang nagbubukas pulis. Binuksan lahat ng mga sobre ng gift. Pati yung gift ng mga apo ko. To Ingkong, tinanong sa akin, what is this Ingkong? Sabi ko, bobo. Because apo ko yan. Ngayon, neto, sabi ko. MCGI, walang iba. Noon at kailanman ay mapapagod ang akong di kalilimutan. MCGI, walang iba. MCGI, walang iba. MCGI, walang iba.